Hello, magkasama kami uli. Yes, ako naman ang nagpunta sa bahay ng aking kapartner ngayon. Hindi nila alam kasi meron tayong background na Yes, dahon-dahon yes, sa likod. sa likod, di ba? Pag-green-green kami. Oo. Pero praise God, dahil masaya na naman kami na makasama po kayong lahat, mga ka-day, dito po sa ating programang A Day with Ate Grace. Kuya Vince. Yay! Ang sarap no pagka magkasama tayo magkatabi. Yes. Dire-diretso lang na. Di nag-aantayan. So, relax kayo dyan. Ngayong Sabado, mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Yes. Malapit na mag Holy Week. Pero kahit naman hindi pang Holy Week ang ating topic, maganda naman kasi medyo At lumalalim na tayo ha. mas malalim. Alam mo, Kuya Vince, itong pag-uusapan natin ngayon ay isa sa pinaka malalim na dahilan kung bakit kailangan talaga ni Jesus na mamatay sa krus. At saka alam mo, ito kasing topic na to, parang ito yung punot dulo ng Yes, problema natin. Problema natin na ginawa ng demonyo noong pang panahon ni Eva at Adan yes, na kanya tayo kailangang iligtas at magkaroon ng second Adam na si Hesus Kristo ay yes, dahil dito sa sitwasyon na ito yes, natin na yes. napaka-grabing Yeah, sobrang. sometimes we're not conscious we have it. No, yes, we don't know it actually. Kaya lang mas sa atin ngayon, gawa ng tayo ay sumusunod kay Kristo, nagbabasa ng Biblia, nagtuturo ng salita ng Diyos. Pag ganun kasi, mas lumalawak ang Yes. pangunawa mo. Pero there are times, Kuya Vince, na we're not conscious na bagamat naglilingkod tayo sa Panginoon, yung pala meron pa rin tayong mga nakatagong yamang ganito. Yaman ha. Ewan ko kung yaman Yeah, hindi. I mean, yaman ng mundo. Yan, yaman ng naglilingkod sa Panginoon. Ito yung mga bagay that's holding us na hindi magawa ng todo yung kalooban ng Diyos dahil Mm-mm. dito. Mm-mm. Yung ibig kong sabihin. Yes. Kanya, medyo, ito, level 2 na kasi tayo. Yung una natin ginawa, ang tagal-tagal natin ginawa, ay level Level 1 1. lang yon. Medyo Ito, mababaw. yes, ito 16 lessons din ito. Nako, at Very basic yung dati. tandaan nyo, may level 3 pa ha. Medyo nabaliw ako, ay, hindi pa pala tapos ng level 16 1. lessons per level. So we have level 1, 16 lessons yun. This one, we're starting with lesson 1 for level 2 at may level 3 pa tayo. Kanya, interesting, very, very interesting kasi yung nga katulad na lagi ko sinasabi na nagkakaroon siya ng depth, yung lalim niya, at saka Yes. yung foundation, nakikita mo saan Mm. galing, bakit ganun. Ang ganda, miski kaming dalawa, We're natututo learning a kami. lot. Yes. Natututo kami in such a way na siya, na nagkakaroon ng boundaries, Yes. nagkakaroon ng dahilan, bakit ah yung mga natututunan nating pag ganun-ganun, parang nakukompound na siya, Yes. naaayos siya, di ba? No? Ganda. Everything else is put into place. Mm-mm. Yes. Nalalagay sa tamang kalagayan yung Oo, bawat yung bagay. perspektibo, Yes. ang ganda. Dami ko natututunan dito, kapatid, sa Totoo. totoo lang. Ako, maraming nare-rebuke sa akin. Hindi lang Kuya hindi Vince, lang review. Hindi lang review. maraming nakukorek. Okay, tama, marami nako-correct. Pero ang maganda dito, nakikita mo, ay tama ako dito. Ay Yes. tama pala Oo, ako yung dito. there is a sense of affirmation from the word. At saka yung tamang mga napag-aralan mo, na intindihan mo sa Biblia, parang nagbibigay ng confirmation, Yes. no? At saka kahit na ikaw pastor ka, dami mo na tinuro sa buong buhay mo, tagal-tagal mo nang ginagawa, pero talaga pag ginawa mo tong buong to, ang ganda talaga, ang ganda. Super talaga. Maganda ito pang small group, pag may small group ka, tapos ika-copy mo. Kasi pwede po namin i-share dun sa mga gustong matuto na nagtuturo din at Mm-mm. nakikinig sa amin sa programang ito. We can Napakaganda. share this to you. Napakaganda. Kanya, simulan mo na. Simulan ko na. Mm-mm. So, our lesson 1 for level 2 is self-centeredness, the source of all grief. So, bago po tayo mag-start ng ating final discussion for this topic, manalangin muna po tayo.
Ama naming Diyos, muli po kaming dumudulog sa iyo na may pasasalamat, may pagpapakumbaba at pagpupuri sa iyo, Diyos, sapagkat katulad po ng nasabi namin na kami maraming natututunan at lalo po kaming lumalalim sa pagkakakilala namin sa iyo, aming Ama, at lalo po kaming napapalapit kay Jesus sa pamamagitan ng mga pag-aaral na ito na aming ibinabahagi sa aming mga tagapakinig. Lord, dalahin ko po na patuloy niyo pong pagigtingin ang pangunawa at ang desire ng bawat kasama namin, bawat ka-day namin, Panginoon, sa programang ito sa araw na ito. Pagpalain mo po kaming dalawa ni Kuya Vince ng karunungan at ng bawat angkop na salita para po sa aming pag-uusapan sa hapong ito. Pinagkakaloob po namin ang bawat bahagi at bawat minuto na magkakaroon kami for the entire 1 hour ng programang ito. Ikaw po, Diyos, ang malugod, ikaw ang maluwalhati at maitaas sa aming gagawin sa araw na ito. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ganda. Self-centeredness, the source of all grief. Yun Bye. pala, by Andrew Wommack. Alam mo, pag nakikinig ako sa kanya, yung mga preaching niya, napakasimple. Tsaka eto, Kuya Vince, hindi ito gumagamit ng computer or laptop habang nagpipreach. Meron po siyang maliit na Bible na ganyan. Doon siya nagbabasa. King James Version na yung maliit na Bible. Old and New Testament. Ganun siya. Sana man lang New King James Version ang gamitin. Ay, yung King James Version na po. Ay, pero yung ginagamit niya dito, Old King James. Old King James. Ang hirap din Pero may talagang- comment, may mga... Oo, yes. Favorite niya yan. Favorite niya talaga yan. Tapos ang simple niyang magsalita. Anyway, self-centeredness, may problema ba tayo dyan? Ay, lahat tayo. Lahat. Oo nga. Okay, I'll be starting it this way. Self-centeredness is a source of so much of what we experience. Katulad ng sinabi ni Kuya Vince kanina. There is a verse in Proverbs chapter 13 that you really ought to look up. Everyone should ought to look up because you wouldn't believe it if you didn't read it in your own Bible. In verse 10 of chapter 13, ito po yung sinasabi. Only by pride cometh contention, but with the well-advised is wisdom. So ano ibig sabihin ng contention? Contention is disagreement. Contention is argument. Yun ang ibig sabihin. Pagtatalo o hindi pagkakaunawaan. Many people at first would take issue with this and say, wait a minute, pride can't be the only thing that causes contention or strife. But you know, in Proverbs 17:14, it says that contention is the beginning of strife. So strife has to be caused by more than just pride. And what so-and-so has done to me, others will say, you don't understand, this is just the type of person I am. But, syempre, iba-iba tayo. Ganun lagi natin sinasabi. Unawain mo ko kasi ikaw iba ka sa akin, ako iba ako sa iyo. Ano yan eh, parang natutunan ng mga taong rason para sila to get out of any Yes. argument or mga portion na ayaw niya, na matigas ulo niya. Just to say, excuse me. Mm-mm. So, parang this one is not responding but reacting, di ba? Okay, note to the scripture says that only by pride comes contention. It's not one of the leading causes. It's the only cause. Not just one of the leading causes, but it's the only cause of contention. Some people again would take issue and say, I've got all kinds of problems, but pride isn't one of them. May denial. That's super denial. Ay nako, lahat tayo. This is part of our self-centeredness, is yung denial. Yes, super denial. Ang denial is part of our tawag doon,
sa psychology, yung ating denial is yung ating reasoning. Mm. Dinideny natin yung mga bagay, pero sa totoo nandyan siya. If anything, I've got such low self-esteem. There's no way anybody can accuse me of pride. Ang akala natin, pag mababa ang self-esteem, mahiyain ako, ganun ako, kaya ayokong tumayo kasi baka mapahiya lang ako. Yun, pride yung Kuya Vince. Kasi ayaw mong mapahiya. Pero kahit hindi, parang kulang ka ng self-confidence. Pero pag meron ka kasing Kristo, dapat you are confident because you know that God is in you. So yung confidence mo ay hindi sa sarili mo, kundi doon sa Diyos, doon sa Espiritu na meron ka sa'yo. Kasi di ba, mamaya, pag-uusapan natin yun. So we have to redefine what pride is. Ano nga ba talaga ang pride? It is not just thinking you're better than somebody else. Kasi minsan iniisip mo, ay, mas magaling ka sa akin. Hindi ako magaling sa ganyan. Pero yun pala, Oo. but in the simplest, Pride pala yun. yes, super pride. Ang ibig sabihin, ang tawag doon, false humility. Correct. But in the simplest terms, it is seeing yourself as the center of everything. Kailangan mo kung unawain kasi mas magaling ka sa akin. Self-centeredness is really the root of all pride. Bubong, the root pala. The root, yes. Yung foundation. foundation. Yung foundation. Yung ugat. Yan, ugat. So, pag ang puno merong ugat, may buhay yan, di ba, Kuya Vince? So, pag may buhay, mahirap iwasan yan kasi buhay yan. So, it's the root of all pride, yung self-centeredness. In Numbers 12, verse 2, Miriam and Aaron, Moses' sister and brother, came against Moses yon, criticizing him because of an interracial marriage, di ba? Yung una niya kasing asawa. Saying, hath the Lord indeed spoken only to Moses? Bakit siya lang? Hath he not spoken also by us? Hindi ba? Bakit tayo hindi? The scripture then says in parenthesis in verse 3 that Moses was the meekest man on the face of the earth. Instead of taking offense of what they said, he began to pray and intercede for them. Alam mo yan yung isa sa mga struggle ko. Yung bang maging meek. Ay nako, iyan yung lagi kong pinagdadasal, yung humble and meek. Yes. Humble and meek. It's very, very difficult. Kasi nga, ako, self-made kasi ako, di ba? Dahil, at saka meron pa akong popularity na na-achieve ano ko. So, meron kang daladalang fame. Fame, oo, may ganon. Kanya, yung self-centeredness ko is, na-develop din yan actually. Kasi meek ako nung bata ako. Tahimik ako kasi nasanay ako ng parents ko na huwag ka magsalita, huwag ka makisama. Ako bunso huwag ka makisama sa mga salita ng mga matatanda. Kanya, kailangan dyan ka lang. Pag tinignan ka nun ng matanda, dapat nasa tabi ka lang. Kanya, yon na-develop yon nung na-achieve ko, yung mga na-achieve ko. Kung gusto nyo maintindihan, ngayon ko lang nakinig, i-research mo ang name ko, V-I-N-S ha, Vince, as in V-I-N-S, Santiago. I-research mo lang yan sa Google, makikita mo kung bakit ko sinasabing self-centered ako. At yun ang isa sa pinakamahirap natanggalin. Totoo yun. Hindi ko naman iniisip na, oo, pride siya, totoo, pero yung system ko, yung pinag-uusapan namin kanina, na ano lang yan, na nilalagay ko ang sarili ko sa isang humble position. Ibig sabihin, tunog humble siya, pero actually, false humility. False humility. Yes. So, ang tagal kong inayos niyan. Hindi pa rin ako completely ayos. Hindi pa ako perfect. Totoo din. And may mga sumusulpot-sulpot dyan. Kasi nga, nakonekta na sa akin yon. Because of the sin that I made, kumbaga, naging thorn in the flesh na siya. Ako din, Kuya Vince, I would like to share. Kasi ako, bata pa ako, sipag-sipag kong bata, marami kong alam gawin. Na mga tao seems to be like dependent on me and all. Parang, kaya ang tingin sa akin ng mga kapatid ko, mayabang ako. Siguro nga, na kasi ako yung tao na
Pag may event, Kuya Vince, kahit kung anong wala dyan, I can handle it. Kaya ko ma-handle kung ano yung mga kulang magagawa and all. Sa event na walang makeup artist, I can do the makeup, I can do the hairstyling, I can do the hosting, I can do the decoration, I can do the flower arrangement and all. Parang I can cook and all. One-man band. Parang kaya ko yun. Tapos ako pa magpaplano, ano ang gagawin. So from there, parang may naging problema ako na if someone is going to do a thing, dapat ma-convince ako na magaling Within siya. your standard. Yeah, within my standards. So, ang tama. Well, you have to look it in another perspective. If you're doing something you want to do, it's excellent. The way you know how it's going to be excellent. Walang problema doon. Kanya lang, nagiging problema doon is your relationship with the other people who's helping you out. Diba? Yun ang isa. Pero ngayon, tinuruan ako ni Lord, Kuya Vince. Sabi niya, hindi mo kaya yan, tumatanda ka na. Ang gawin mo, you ask the people around you, come here, I'm gonna teach you. Kaya ako talaga ngayon, even if I would be invited to churches, I would always offer, kung gusto nyong matutunan to, I'm very willing to give a training, hands-on training, ganito, ganyan. Yun ang tinuturo sa akin ni Lord. Because yung time mo, dyan sa mga ginagawa mo dati, palaos ka na dahil tumatanda ka na. Magagawa mo pa rin, pero yun na yun. Go ahead, Kuya Vince, ikaw naman. Okay, so ako naman ang susunod. When it says Moses was the meekest man on the face of the earth, stop and think about that. Oo, napaganyan ako actually. Napahiya ako actually. We don't know how many people there were on earth, but surely there were millions and Moses was the meekest man of all these people. O nga naman, mas konti naman ang tao doon noong panahon na yun. Ano? What makes this a reality amazing? Really amazing, statement is that he was the one who wrote it. Yes, siya nagsulat. Daya, di ba? Parang, siya kasi ang nagsabi noon na, hindi naman niya I don't think, actually, sinabi niya in that kind of, ibinagsak niya ang sarili niya, I think. Ibinagsak niya sarili niya, sinabi niya lahat ang kanyang mga struggles at saka weakness. Palagay ko ganun yun. Sinabi niya lahat yung mga weakness niya. May stutter siya. Di ba nag-stutter siya? Kaya nga nag-complain siya noon. Oo, na bakit siya ang pinipiling leader, hindi naman siya qualified. O those are the things na sinasabing meekest man on earth, on the face of the earth at that time. Kasi nga, sinulat niya. Most people think if you are truly humble or meek, you won't even know it. That's a false impression of what arrogance really is. Ulitin natin yun. Parang gusto ko, most people think if you are truly humble and meek, you won't even know it. Hindi mo alam. Yung ibang tao ang nakakakita noon. Inaano ko kasi dun sa atin, ako, maybe, pwede kung ako ang mag-iisip, hindi ako talaga humble and meek. Kung ako mag-iisip, ha? Kasi nakukulangan ako. Kasi ang alam kong humble and meek, nagpapaapi actually, is yung tingin ko sa humble and meek. May ganun ako ngayon. Kaya ko yun minsan, but not all the time. Kahit may nagsasalita laban sa'yo, katulad nung ginawa ni Miriam at ni Aaron, nagsasabi ng something laban dun sa nangyari kay Moses, ang ginawa ni Moses, nag-pray lang siya at nag-intercede para sa kanila. Marami nang gumaganyan sa akin ngayon. Maraming gumaganyan at hindi ako kumikibo at nagdadasal na lang ako. Kasi na ako, nandun na ako sa point na naintindihan ko, ayokong lumaban na. And that could possibly happen because of your, conversion. Yes. Yeah. Tapos, tuloy natin to. That false impression of what arrogance really is. Yan, dan ako na taranta dito sa pinag-uusapan natin. Kasi, naniniwala ako na hindi pa ako humble and meek.
Some people, sila pala nag-iisip na maybe ako. Kasi nakikita. Kat- I mean, nakikita nila yung humility mo and meekness mo, pero Oh. sa'yo hindi mo nare-recognize. Oo nga. Pero So, sila that's nakikita nila a sa'yo. false impression of what arrogance really is. Yung hindi ko pagkita? Ganun ba yun? Ang false impression of arrogance really is yung halimbawa, na parang pagka inaano na ikaw ay humble and meek, ikaw mismo yung magsasabi na matakumbaba ako, ganito. Parang katulad ni Moses na siya yung nagsulat nun. Sinabi Parang, niya. oo. O kung sa bagay. Parang nagyayabang. Okay, so tuloy natin para makita natin talaga kung anong konteksto. Pride isn't just thinking you're better than anybody else. It's self-centeredness. I think yun yung sinasabi na yung pride, pag inisip mo, ay hindi, humble na ako. Kaya, Di ba yung kantang, ano nga yung kantang? kasi hindi pwedeng sabihin na, I am a very humble person. Pinagyayabang mo. Tapos Oo, humble ka. oo, yun na nga. Yun yung self-centeredness, no? Okay, nagets ko na. So, meron ng kanta pag naisip ko, mamay, ito na naman ako sa pagka-senior ko, nakalimutan ko na. Alam ko yung kantang yun. And it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. Basta meron dong not not that I am it's not that I have made it, but it's all about you. Di ba? Yun yung the things I've made it, and it's all about you. So it's not the things that I have na sinasabi ko that I've made it. Pero talaga dapat alisin yun. Yes. And it's all about you talaga. Tsaka sabi naman sa Ephesians chapter 2, di ba? It's God who enables us to do every good thing. Mm-hmm. It's like having a stick with arrogance on one side and low self-esteem on the other side. Parang ang hirap nun, na parang may sinasabi na ang isang side ng isang tao merong arrogance, pero mahiyain ka, yung yung ayaw mong ayaw mong alam mo na yun, anyway, yun yung ibig ko sabihin, na nagko-contradict siya. It's like having a stick with arrogance on one side, a low self-esteem on the other. Those are opposite expressions of the same thing. But they're both on the same stick. So, may isang stick, andun talaga siya magkasama sa isang stick. Yun yung sinasabi. It's self-centeredness. It doesn't matter if you think you're better than everyone else, or worse than everyone else. You're absolutely self-centered. Everything gets filtered through that. A timid, shy person is very proud and self-centered, thinking only about self. Yung hindi, ayoko, hindi ko kaya yan. Hindi, nahiya ako eh. Hindi, ganito. Alam nyo, merong hiyang tama, may hiyang mali. Correct. Kadalasan yung hiya, mali. Pero yung hiyang tama, katulad sinasabi ko dito, nahihiya ako sa'yo, gusto nyo maglinis sa bahay kasi gusto ko na talagang matanggal na lahat ito. Ang gulo-gulo ng bahay. Ako kasi, ayoko na magulong bahay. Kaso, hindi ko na kaya. Medyo. Sabi ko, tanggapin niya na. Kailangan niya na yung aking ang sinasabi ko naman sa kanya, nahihiya ako kasi I cannot keep up with you. Ibig sabihin, ang mangyayari, gumikilos siya, nakahilata ako. Hindi ko nga matanggap. Pride yun. Actually, pride yun. O, diba? Actually, pride yun. Yeah. Pero, sa totoo lang, I'd rather do it in my own time. Okay. Diba? Para, wala akong problema. Pero, diba? Just call me when you're ready. Pagka mas malinis na kaysa dito. Pag konti na lang. The point I'm making is that self-centeredness is really the root of all pride. Aray ko, ang bigat-bigat nito. Sto lang. And if you plug the back of Proverbs 13:10, only by pride cometh contention. Yung sinasabi kong yun ang contention. What it says is that it's own self-centeredness that makes us angry.
Our own self-centeredness makes us angry. Not what people do to us, it's our self-centeredness that causes us to react to what people do. Yes, reacting, not responding. Exactly. O, tandaan nyo, ang reacting ay negative, ang responding is positive. Kasi you respond to whatever is asked for. Yes. You will never be able to stop people from rubbing you the wrong way. Okay, yan ang tama. Correct. Kasi imbis na hiwalayan natin ang mga tao, hindi natin matulungan kasi naiinis ka. Kasi they're rubbing you the wrong way. Let's be more giving. Napagpe-pray naman yan actually eh. Kung naintindihan mo na nga problema mo, mapagpe-pray mo yan eh. It can't, the wrong way. It can happen, no? Nararab ka the wrong way. So okay lang yon. Faith is not to control other people, but to help you deal with yourself and deal with the things that are inside you. Yes. So it doesn't matter what people do to you. Yes. Ay, ang bigat nito. Totoo lang. Ang bigat niya, pero totoo, tama. Kasi ang sabi dito, so it doesn't matter what people do to you. What matters most is the things that are inside you. Mm-mm. So kung what matters inside you ay yung espiritong meron ka, so you will not be reacting. You will just be responding to what is necessary. Yes. Medyo kailangan ng pag-aaral dyan. Ibig sabihin yung ating admit na kailangan natin pag-aralan yung ganong klase ng ugali. Be transformed by the renewing of the mind. Romans 12:2. Okay. Ikaw na, ate. Kailangan ng natin. Yes. As Jesus was being crucified, he was able to turn to the very people who were crucifying him and say, Father, forgive them, for they know not what they do. So, ang bigat noon kung hindi niya alam gawin. Siya yung ating tawag doon. Siya yung ating dapat gayahin na ginawa siya ng masama, pinahirapan siya. Hindi natin narinig na, ay, wag ka naman, tama naman na. Diba? Ang dami niyang hirap na dinaanan, pero hindi niya sinabi, that's enough, that's more than enough. Wala. Sinabi niya lang, Father, forgive them. Pinanalangin niya pa yung mga gumagawa sa kanya noon. Dahil lang, sa totoo lang, yung mga taong gumawa sa kanya noon, yung mga Roman soldiers, and the other, anong tawag doon, mga taong makapangyarihan during that time of Jesus, pinanalangin niya na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Oo, yan yung, ito pa yung sasabihin ng mga tapag sinabi mo yan sa kanya. Tapos ang defense niya is, Diyos naman siya eh. Kaya niyang gawin yan. So, ang nagiging defense, yung self-centered ng tao na sasabihin, Diyos naman siya, hindi ko yan kayang gawin. Kasi ayaw niyang gawin. So that is also self-centeredness because of the pride. Yes, pero in the martyrdom of Stephen, diba? He had the same prayer as Jesus. Na binato siya hanggang mamatay. He also prayed for the people who did those things to him. So he didn't control those people, but instead had control over himself. Siya mismo, kinumbinsin niya na ito mga taong to, kawawa naman, ipanalangin ko sa aking Ama sapagkat hindi nila talaga nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Minsan, Kuya Vince, yun na lang ang pinagpipray ko. Kung yung self ko lang, pikon na ako sa sitwasyon ng mga anak ko na matigas ang ulo. May time, hindi naman talaga yung super matigas. Pero yung mga bagay na sinabi mo na hindi maganda yon but they're still doing it. Ang prayer ko na lang, Lord, kaawaan mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Kung alam lang nila kung gaano kasakit sa isang magulang na makita yung gano'n ang ginagawa ng anak. So, wala kang magagawa except to pray for them sa ating Ama. But He so loved the world that He came here for us. Yan ang dahilan kung bakit pumunta si Kristo. Yan ang dahilan. That's why we are celebrating the Lenten season. We are commemorating
the death and the resurrection of Jesus, sapagkat doon tayo nagkaroon ng pag-asa. He thought of his mother as he hung on the cross and spoke to one of his disciples about taking care of her. So kahit nandun na siya sa krus, inalala niya pa rin yung kanyang ina sa laman na si Maria, at ito'y kanyang, sabi niya, woman, behold your son, son, behold thy mother. So, inalala niya pang ihabilin kay Juan ang kanyang nanay. So, yung sense of responsibility ni Jesus, sobrang napaka-intact talaga kahit nandun siya sa kahirapan pero hindi niya. The reason Jesus was able to forgive and operate in love in the midst of intense agony and justice in everything that came his way was because he was not self-centered. He's not looking at his suffering. Okay, let's move on. It's your own selfishness that makes you angry. Yun nga, yung self-centeredness mo. May marinig ka lang na medyo hindi, iba ang tunog sa tenga mo, nagagalit ka agad. Yet the scripture says, you're supposed to be dead to yourself. So di ba, it's no longer I that lives, but Christ lives in me. If I had a corpse in front of me, sabi ni Andrew Womack, I could insult it, kick it, spit on it, or ignore it. But if it's truly a corpse, kung totoong patay yan, it wouldn't respond. Kung totoong patay, hindi yan magre-respond, hindi din magre-react. The reason you respond the way you do to the things around you is not because of those external things, but because of what's on the inside of you. Yung dati kang, yung kinakainisan mong tao, tapos may sinabi, kahit hindi naman masama yung kanyang sinabi, dahil may dati kang galit sa kanya, magre-react ka, ganun yun. Ang tawag doon, hugot. Yes, may hugot ka lagi. You will never be so strong in faith that you can remove all obstacles and everything that rubs you the wrong way. But you can deal with yourself. Kaya kailangan po nating i-deal ang ating mga sarili sa pamamagitan ng tulong sa atin ng Espiritu Santo. You can come to the place where you make Jesus Lord of your life and love Him, His kingdom, and other people more than you love yourself. Kailangan yun. Kaya meron akong joy. Yung joy means, ganun dapat yung ating priorities. Jesus, others, and self. Yourself pala yung joy. J-O-Y, Jesus, others, and yourself. That is joy. Ganyan dapat ang priorities natin para walang reactive. You'll find that when you do that and deal with self, that the strife and contention in your life will cease. So wala na tayong mga kaaway pag ganun. Wala tayong kinakagalit. So Kuya Vince, how are you going to go along with it? Sige, last two paragraphs. One of the great keys for applying all these things God has done in your life is to realize that He didn't give you the kingdom for selfish purposes. Yeah. Hindi, kumbaga, okay, ganito lang yan eh. Galing ako sa England, naiintindihan ko what monarchy is all about. Naiintindihan ko na ang mga commoners sa England ay talagang mataas ang tingin sa kanilang hari at reyna. Kaya kahit na maraming skandalo sa royal family doon sa England, hindi sila masyadong apektado kasi mataas ang tingin sa kanila eh. So, nalulusutan nila yon. Nahihirapan sila lumusot, pero nalulusutan nila katulad ng nangyari na naging reyna pa nga yung malditang na dahilan kung bakit naghiwalay yung unang mag-asawa, di ba? Yeah. Pero siya pang naging reyna. But tayo, I'm sure, as not from England, nakikita na nakakainis, ganito, ganyan, bakit ganon. Pero ang puntos dito, ito yung sinasabi eh. Yung it's not for selfish purposes. Kasi tayo, hindi naman tayo British, selfish purposes ang dating sa atin. Pero kung ikaw nandoon ka sa kingdom, hindi selfish purposes. Nagsasubmit sila. Kaya mas madali. Isip nila may kapangyarihan yun, kaya kaya nilang gawin. Mas madali nilang maintindihan ang pinag-uusapan natin na Diyos at kingdom. Kasi maia-apply nila kaagad-agad sa hari at reyna nila versus themselves. So, mas madali sa kanilang tumanggap kay Kristo, actually.
because of their situation. Kanya ko nasabi yan kasi talagang doon ko na Doon ka nakakilala oo, sa Panginoon. doon ako nakakilala sa Panginoon to start with at naintindihan ko what kingdom is all about. Diba? He didn't do these things just so you could have every need supplied. You need to learn it's in denying yourself and losing your life that you really begin to find out what life is all about. Ganun talaga. Diba? Dying to yourself. Yung, being dead. alam mo, talagang super, super nakaka-bless itong anyway, hahaba ang kwento kapag kaya pinipigil ko sarili ko. It's in loving our people and God more than yourself that you'll begin to diffuse your anger and hurt. All those things are that are inside of you. Yes. Talaga namang maraming taong nakakabwisit. Totoo lang. Lalo na pagka that is in the standards of humanity. Lalo na yung pagka matanda ka na, tapos inaaway ka pa, inaapi ka pa, ang tanda mo na, 62, tapos kung sigaw-sigawan ako. Kaya naintindihan ko yung ako ay bata-bata at nandiyan pa ang nanay at tatay ko. Naiinis ako minsan sa kanila kasi matigas ang ulo. Sabi ko, wag nang gumalaw at ako na magsisilbi. Gagalaw, tapos ang daming nababasag, nababagsak siya, na aksidente kasi kilos ng kilos. Hindi yun naiintindihan. Hindi mo din naiintindihan ngayon. Yan din ang sabihin ko. Oo, pero bahay ko to, bakit ba? Di ba bahala ka? Oo, pero yun yung kasi, nanay ko naman yun. Di ba? Hindi pa naman ganun ang relasyon natin. Kapatid kita, ayaw. Oo, pero hindi pa nga ganun. Bahala. Ako, ganun na relasyon ko sa'yo. Para sa akin. Okay mo nang paiyakin. So, hindi pa. Kaya, gusto ko pumunta ng Naga para mapalapit nga sa'yo at mapalapit yung, di ba, relasyon nating dalawa. Ganun talaga. Tuloy ko to. I pray that God will take these few things I've said and use them to open your hearts to realize that it's your own self-centeredness that causes you grief. Okay? Yun. Yung self-centeredness. Well, you're right. It's my self-centeredness that pushes you away. Kasi it's yung relationship namin, ayokong maglinis siya dito, is pushing her away. Pero yun sa kanya, naiintindihan ko where she is, kaya lang, kailangan ko ng oras para tanggapin. Yes, go ahead. Hindi ba? Kaya pagbigyan mo ko sa oras. Yes, hindi ko naman sinasabing forever akong ganon. Hindi ko alam kung was it because of that purpose. That's why I was brought to Pasig City. Hindi ko rin alam. Pero, let the Lord answer that. Oo, baka alam ni God lahat. Future. Alam ni God lahat yan. In the near future. Tapusin na natin. Go ahead. Instead of placing the blame somewhere else, you need to accept the responsibility, face it, humble yourself before God, and ask Him to come in and make Himself big in your life. Amen. That's the way for you to walk in victory. Ayoko pa rin kasing tanggapin na hindi ko kaya yung mga dapat gawin. Sa totoo lang, kailangan niya mag-SWAT kasi meron siyang ayusin sa baba. Hindi ko na kaya dahil yung hindi ako makahinga pag nakatungo ako. Hindi naman ako makatupi na ng knees dahil pag matanda na, mahirap na yung knees, hindi na matupi. Hindi ako makaluhod, ang sakit ng tuhod pag lumuhod. Yung pain ng tuhod. Kaya hindi ako kayang lumuhod. Ang dami kong mga gamit siya, nandoon sa loob. Kasi mag-aayos po siya ng gamit. So I have to help him. Kaya kayo na po ang bahala. Pag-pray niyo po si Kuya Vince at ako. Alam ko, naiintindihan ko, kailangan ko ng tulong. Ang isa sa pride issue ko is, sa totoo lang, gusto ko yan kung babayaran ko. Bayaran mo ako para magkapera. Kung meron akong pambayad.
Yun nga ang puntos. Wala naman akong pambayad. Si Lord ang bahala, ikaw naman. Kanya, ay naku, teka muna. I have to deal with my issues. This is my Go issue. ahead. Admitted ko naman, di ba? Yes. Humble enough ako to admit. Dinidiscuss lang namin to dahil sakto lang. Oo. Pero humble enough naman ako to accept my deficiencies. And I'm sure at the end of the days to come, I'll be victorious in this. Amen. Okay. Amen. Ang sarap. Okay. Medyo mabigat yun, actually. Kasi ang naging example natin, bahay ko eh. Medyo I was put on that spot. But it's okay. Kailangan talagang i-deal yon, i-handle yon. There's so many things I really need to do with this house, especially if I'm moving. Oh my goodness, ang dami kong dapat gawin. Okay. Kung bata-bata ako, kung mga 40, ay sige, go, go, go. Mo akong pakialaman, ako mag-isa, kaya ko yan. But you know, pag tumatanda, kaya kayo mga nakikinig na medyo bata, believe me, dadating din kayo dyan. Kasi nung bata ako, maliksi ako eh. So anyway, let's do the question and answer. Yes. So ako muna ang magtatanong, dalawa. Bibilisan natin at medyo wala na tayong oras. Yes, correct. Go ahead. So, as Mark 9:33 to 34 says, what were the disciples arguing about on the road going to Capernaum? Eto, nagtatanong nga sila, Kuya Vince. Sino ba, who is the greatest among us? Sino bang, yun yung kanilang argument, yun yung kanilang contention, na who is the greatest among themselves? Yes, among themselves, di ba? Kaya yung sagot dyan ni Jesus, if you want to be great, nasa number 3, sagot mo yan mamaya. Pero ang sasagot, halika nga pagkasasampalin ko kayo. Yun ang magiging sagot ko. Pero mali, syempre, Jesus' way is far, far, far more better. Ang galing sumagot. Diba? If you want to be great, mamaya sasagutin niya. So they were arguing about who was the greatest among them, among the 12 men. Next question. Yes. Does this reflect the selfishness in all of us? Yes, totoo yan, di ba? Pag napapalapit tayo sa presidente, gusto natin lagi tayong dikit na dikit. Ay, mas magaling ako sa'yo, mas close ako kay president. O, yun. Kaya alam mo kapag nakakamit ako ng ang dami kong kaibigan ng celebrities at ang dami kong nami-meet na celebrities. Yes, so pagka minsan pinapakilala niya din sa akin pag nagkikita kami. Tapos, naiintindihan ko sila kung initially ganyan sila sa akin. Kasi, somewhere, somehow, meron akong ganong sitwasyon na everybody wants to stick with me. Na, teka muna, baka ako sa akin, baka naman you're catching me in a bad moment. Parang, di ba, baka mami makita mo ang something na hindi mo dapat makita kung close na sa akin. May ganon na, may reservations. May reservations, yes. Hindi naman siguro fear yun. May fear, but more on reservations. Yeah. Teka muna, wait lang. So, naiintindihan ko ang mga celebrities, bakit may ganong eksena. Meron pang mga celebrities na ang eksena hindi, sige, imbitahin kita dito, ganyan, para matapos lang yung usapan. Para maglilihis ng usap para hindi maging mapunta sa kanila at ma-self-centered sa kanila. So, iibahin. Ganun, mas maganda iibahin ang usapan. May ganun ako na-experience at na-experience ko rin sa sarili ko. Because, ang hirap ituon sa ating sarili dahil yung tao magla-latch on sa'yo. Ganun din na nangyayari kay Jesus, I'm sure. Pero ito na yung susunod ng mga tanong. Yes, ako magtatanong sa'yo in Mark 9:35. Karugtong yun nung kaninang tinanong mo sa akin. According to this scripture, if someone wants to be first or who wants to be great, they must become what? Nako, doon sa baba, servant for all. Kaya nga gusto ko sa yung magtumulong dito, maging servant mo para I want to be great in the kingdom. Di ba? Yun.
Okay, kaya lang nahihiya ako sa mga gamit ko. Ay, nako. Matagal ako magtiwala sa space ko eh. Okay, It's gano'n my naman talaga. it's my issue is yung magtiwala ka sa Yes, space mo. Na because ganun-ganun lang. that someone will be invading your Oo, privacy. oo. Invasion I of think privacy yan. that is what it is, Yes. really. I Katulad understand. ng ayoko magpalaba kasi ayokong pakialaman, ayokong isipin na dahil nga kung sino ako, kilala niya kung ano ako. Baka mamaya isipin niya, ay, ba't ganito suot nito? Bakit? Meron akong brief, meron din akong panty. Sasabihin ko sa inyo, totoo. Why? Because sometimes wala akong makuhang size ko na sa brief kasi masyadong malaki balakang ko. So it's difficult for me to get, underwear. So, underwear ko naman yun, hindi naman nakikita yun eh. Kaya lang, syempre, ayoko namang ipakita, titignan, ano bang Pero sa nabibig? totoo lang, Kuya Vince, I know of men, real men, na mas gusto nila yung panties kasi mas soft daw, hindi parang Comfortable, actually. comfortable for them. Kasi Mm. di ba yung mga brief malalaki ang garter Ang and kakapal. ang kakapal, mainit. So they love to use that. Siya- Nagagalit yung asawa, nawawala daw yung panty. Yun pala yung asawang nagsuot. Tapos may mga brief na ang lalapad ng ilalim, pang salon nga, pang Hmm. salon ng bola. Eh, wala naman ako bola, ano yung sasalo ko? So, nangyayari, naiipit siya kasi lumiliit. Kaya yung panty, mas ano sa akin, mas Mas swak. Oo, mas fit. So, ayoko namang ibang tao, ay, wala ang panty nito. At panty pala sinusuot nito. Ayoko nung nga ganun. Nadiliit ako. Wala na. Tapos na yan, tinapos na ni Lord. Actually. Okay. So, servant for all. Sige, Yes. mas, Next question na masyadong mahaba ang dapat sagot oo. ko rito. Explain the details. Jesus teaching in Luke chapter 22, verses 24 to 27. And they began to argue among themselves as to who would be the greatest. Ito na yung sagot. In the coming kingdom, Jesus told them, in this world, the kings and great men order their people around, and yet they are called friends of the people. But among you, those who are the greatest should take the lowest rank, Yes. and the leader should be like a servant. Normally, the master sits at the table and is served by the servants, but not here. For I am your servant. New Living Translation yan. So, yun, maliwanag yung sagot, di ba? Kaya Alam mo, dito, sa networking pa ganyan eh, ang pyramid. baliktad. Nandito yung mataas. Inverted pyramid. Inverted pyramid tayo. Nandoon sa ilalim yung servant na binibitbit. Hindi naman And tayo the leader is hindi naman down tayo there. nagbibitbit niyan eh. Si Kristo naman ang nagbibitbit niyan eh. Alam niyo, isa sa pinakamatinding dahilan kung bakit ako go dito sa ginagawa natin. Kasi isa sa mga visions ko is nakita ko ay nagbubuhat ako ng mundo para ko si Atlas. Tapos sabi ko, God, bakit ang gaang naman? Alam ko mundo to kasi nakapako yung mga bundok at saka yung tubig. Bakit ang gaang-gaang naman ito? Oh, may papakita ko sa iyo. So nakaganyan ako, nakita ko sarili ko, buhat-buhat ko yung mundo. Tapos zoom out na gano'n. Si Kristo na sa ibabaw, hawak-hawak niya yung mundo. Ang ganda ng illustration dito. Parang ano lang siya, parang dun sa pagka nag-post, di ba? Parang yung daya nung lumilipad kayo pala merong taling ganyan. Oo. So it's just So, like that. hindi ako ang may buhat ng mundo. It's God. Si Chris, ang ganda, diba? Vision ko yun. Kanya ako, hindi ko alintana yung mga ganyan-ganyan na naiisip ko yung vision na yun hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ito yun exactly. This is exactly what it is. So I am really a servant na kailangan mag-humble, no? Thank you very much, sister, sa mga concerns mo sa akin. Yes. Naiiyak ako, naiinit ako. Sige, tuloy na yan. Okay. Ako na magtatanong. Proverbs 13:10. What is the only thing that causes contention? There is no other thing that causes contention. It's PRI. Pride. Pride. Hindi yung sabon, kung hindi self-centeredness. Yes. Pride. Next question.
Sa Galatians 2:20, who should we live our lives? Who should we live our lives? Okay. By the faith of Christ or faith in Christ, not centered on our own strength or weaknesses. Dapat tayo'y mabuhay sa ating pananampalataya kay Kristo or pananampalataya kay Jesus, hindi doon sa sarili nating kakayahan at mga kahinaan. Tandaan natin yon, erase dito yung strength and weaknesses natin. Kasi it's Christ who's going to live in us. Tayo ay katawan lamang at yung katawan natin ay templo at yung nandyan na nakapaloob sa templo is the one who is going to live, not us. Hindi na yung dating tayo. Last question. Yes. What is the antidote for self-centeredness? May antidote pala eh. Yan naman pala eh. O, di sige. Ang antidote ng self-centeredness, pero bago yung antidote ng self-centeredness, meron pala talaga. Meron. Okay. So, the antidote is to be God-centered or Jesus-centered or Christ-centered and other-centered, not self-centered. Treat others like we want to be treated. Golden rule. Golden rule. That's why I'm offering all these things. Ako, I consider Kuya Vince as a real brother, even parang katulad ng kapatid ko sa flesh. Kasi minsan mas close ka pa dapat sa kapatid mo sa Panginoon kaysa doon sa kapatid mo sa laman na hindi mo naman siya kapatid sa Panginoon. Minsan hindi kayo magkakaunawaan kasi iba ang concern niya. So that's why I'm treating him that way. Kaya I know God is working much faster this time for us. Yung facing ngayon medyo mabilis. Hindi kami makakatch up ni Kuya Vis, pero kaya nga what I know God is doing. Kaya nga dinala ka dito habang nandito ako kasi meron akong dapat gawin eh. I need to do something. So, tinatanong ko, Lord, ba't ganito? Andito pa rin ako. At dumating pa si Ate Grace dito at nandito siya. Eksakto pa yung topic dito tayo sa bahay mo nag-discuss. Correct. Diba? At sabi ko, well, the only thing I can do is to humble to God. Whatever He wants me to do, I'm going to do. Yes, amen. Ganun naman yun. Lahat na lang ng dapat kong gawin, ginagawa ko. But of course, not everything is successful. Katulad ng papapayat, hindi successful eh. Pero I'm doing my best. Hindi ba? Hindi naman kung kumain. Hindi kinain ko ah. Kaya nga. Oh, busog. At yun lang ang kinain ko for my lunch and breakfast. Yan lang. Wala brunch na, brunch. Oo, brunch na yun. Kunti lang yun. Pero bakit tumataba ako? Kaya diba? Yun nga sabi ni Pastor Bo Saki. Alam niyo ang may hypothyroidism. Hypothyroidism. Tama. Ayan, hypothyroidism sabi niya. Kahit isang chapter lang sa Bible, ang kainin mo, kasi di ba, food yon natin. Nananaba ka pa rin. Nako, sana alam nyo lang, kasi hirap na hirap ako, pero hindi ko siya aariing nahihirapan ako. Yes, the Lord had healed you. Wala akong magagawa kung ganon. Ganon talaga tatanggapin, hindi ba? Kanya, ayan, natapos na tayo. So we have to do the golden rule, treat others the way you want others to treat you. And focus on God and others, not on yourself. Make joy as your acronym for your priorities, Jesus, others, and yourself. Pag ganun, huling-huli ang sarili. Yes. Sa umpisa, mahirap, pero the more you know about the principles of God, nakakaluwag ng detail. Ay, nako talaga, di ba? Imagine mo, para matanggap ko ang sarili kong ganitong itsura, galing sa pagkaganda-gandang babae ko, no? Pero babae ko, no? Pero di ba? I mean, I have been like this for almost 30 years. Di ba? That's how great God is. At hindi naman ako bumalik. Bakit hindi ako bumalik? Kasi naman ako. Pagka bumalik ako, tapos ganun lang ba yun?
parang nilanglang mo lang si God, hindi pa pwede. Kailangan mataas si God. Kaya hanggang huli na to ha, hanggang huli ito. Kanya kapag ka ako ay mamamatay akong masaya. Na Amen. naniniwala Oo. ako, di ba? You have reached the satisfaction from the Lord. Yes. Amen. Mag-pray na tayo. Maubos Amen. na ang Go ating ahead. oras. Maraming salamat, Panginoon. Mabigat, totoo, humbling, everything that we have discussed today. Lord Jesus, you are indeed the Lord of Lords, the King of Kings. Lord Jesus, Abba Father, Holy Spirit, Lord, magsama-sama kayo sa aming buhay nang kami ay magkaroon ng kalakasang loob at tamang pag-iisip, Panginoon, sa lahat ng aming dapat tanggapin tungkol sa aming sarili. Na patuloy kami magpakumbaba at patuloy kami magpapakumbaba Amen. sa harapan mo, Panginoon, dahil ikaw lang talaga ang dapat naming sambahin at wala ng iba. Kami ay hindi importante dahil kapag kami ay maliit, madadala mo kami ng buong buo at masayang masaya at hindi kami nakikipagtalo sa aming sarili. Lord, maraming salamat sa aming pinag-aralan ngayon at ang buong katotohanan ng aming natamo at natamasa ngayong araw. Maraming salamat at padating na ang aming pagbulay-bulay sa ginawa mo sa aming buhay sa darating na linggo, Panginoon. Puspusin mo po ang iyong mga anak ng katotohanan ng iyong dahilan kung bakit ka nandito sa mundo. Na ikaw ay nagpakasakit, nagpakababa at nagpakaservant sa aming lahat in order for us to understand what servanthood is. At pinakita mo lahat yan sa iyong mga apostoles hanggang sa aming lahat ngayon. Maraming salamat sa pagkabayubay mo sa krus at ginawa mo ito para sa amin. Panginoon, maraming salamat talaga. And thank you. Alam ko sa dulo ng aking buhay, alam ko na ako ay masayang haharap sa iyo. Kasi yun ang gusto ko. Amen. Yun ang gusto ko, na masaya akong haharap sa iyo. At yun din ang prayer ko sa lahat ng aming kadi ngayon. Yes, Lord. Panginoong Jesucristo, salamat sa mga turo mo. Salamat kay Andrew Warma. Itinuro ito, Panginoon. At puspusin mo po ng biyaya ang lahat ng nasa Bicol Broadcasting System, lahat ng aming mga kasamahan dito na tumutulong ng pagpapaliwanag at pagpapalawig ng iyong salita, ng iyong kaharian. Bless mo pong lahat-lahat ng nandito, lalo-lalo na ang crew, ang mga nasa istasyon na gumagalaw. Lahat po sila, hindi ko na i-mention ang pangalan kasi alam mo silang lahat kung sino sila. So God, thank you for these people. Pati ang mga may-ari, hindi ko na rin sasabihin ang mga pangalan. Kasi kilala mo sila, bless mo po sila. Maraming salamat. At kami nagkakaroon ng pagkakataon na magbulay-bulay ng ganito at makita namin ang katotohanan mo sa aming pagtuturo. Yes, Lord. This we pray in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Hallelujah. Pinaiyak mo. Hindi, ang nagpaiyak sa iyo yung ano. Marami ka pa kasi sinasabi Praise God. Ayan, pero diba? Ang saya. We prayed for it. God has given us all those things. And ang saya, di ba? Kasi nagkakaroon kami ng kakaibang rapport with each other kasi nandito magkadikit kami. Wala kami magawa. Ang liit-liit ng lugar. Hindi naman pwede dalawang magkahiwalay kasi mag-i-echo. So, yun. And thank you for everything. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa pakikinig ninyo. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. At nawa talagang maintindihan ng lahat ng kaday natin ang ating pinag-usapan na alisin ang self-centeredness. Let's look at ourselves. Let's look at God. Yes. Kasi ang example nga yan, pagka yung ating sarili ay inilayo natin sa atin, makikita natin kung ano yung mga nasa likod natin, nasa gilid at sa tabi natin. Pero pag nandito yung sarili natin, malapit na malapit sa mata natin, what happens is? Duling ka. Doon ka lang. Ang nakikita mo lang yung sarili mo. Hindi mo nakikita yung nasa likod mo. Katulad, di ba, nung sabi mo na
nung nakikita mo yung dito na ikaw Mm. ang may pasan, pero Oo. bakit ang gaan? Yun pala, yun yung nakita mo yung sarili mo. Oo. Pero nung ininong na yung kabuuan ng picture, Oo. nakita mo na there's someone doing it for you. Yes, kaya magaan. Yes, mas Ang magaan. ganda, Kaya, ang ganda-ganda ng vision na yun, totoo, sa totoo lang. Kanya alam ko, hindi pa ako mamamatay, hindi pa yata tapos yung yes, pareho influence yung ko. footprints in the sun, Kuya Vince. Di ba? Binuhat Self-centered, siya. self-centered yung tao. Kasi bakit nung hirap na hirap ako, isang footprint lang. Mm. Nung okay ang buhay ko, 2 footprints. Eh, syempre, magkahawak kamay sila ni Lord Lord kasi masaya buhay niya. Mm. Pero nung hirap na hirap siya, isang Binubuhat siya. footprint na lang dahil binubuhat siya ng Diyos. Sometimes we cannot understand that. We cannot recognize the work of God in our lives, pero ang Diyos pala gumagawa doon. Kaya, doon na lang tayo magtatapos at maraming Yes. salamat sa lahat-lahat ng ka-day. Bye-bye na po. Yes, bye-bye na po. Hanggang God sa bless you. po sa ating programa. A Day with Ate Grace. Yes, Kuya Vic. Yay! Bye! See you next time.